Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisang buhay at makapangyarihang Diyos na ating Panginoong Hesukristo, kami po ay muling bumabati sa lahat ng kapayapaan. Magpapasimula na po tayo mga kapatid, awitin po natin ang bilang 168 sa atin pong mga himno. Kung ang Diyos ang kakampi, sinong laban sa atin? Di tayo matatakot, mundo may matapos. Sa hirap at hilahil, pangamba at lihim, sa Kanya'y dumalangin, kaya't kang diringgin. Di tayo matitiis sa pagkalig-alig, pagkat siya ang may ibig, tagumpay makamit. Alalay niya'y lalagi, kung lakad ay matwid, kaya nga't magpumili, gawin Kanyang nais. Hawakan mong mahigpit, aral na malinis, buhay mo'y nakasalig sa pagpupumili. Sana'y maging ligaya, kaaliwan tuwina, magtupa sa utos niya ng kamti ng gloria. Atin pong patuloy na purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang 179 po naman ang ating aawitin. Ang mayroong natin ni Jesus ay narinig sa malayong dako ng tuwa at pag-ibig. Ako'y binubukaw sa aking pagkakaidling, upang ako sa Kanya'y malapit. Siya'y lumadawa
Siya ay tumatawag, nag-aanyaya sa lahat. Tayo'y hinihikayat ng boses niya mababalayan. Halina at lumapit kay Jesus nating ibig upang sasala ay mabilis. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Huling awitin mga kapatid, 181 po naman sa ating mga imnaryo. Jesus dahil sa amin ay tanglaw, na tanging gabay ng aming buhay. Kami po nawa ay papanubayan
Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig, una na nga po sa lahat sa atin munang sariling mga tahanan, sa ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kamag-anakan sa laman. Charity always begin at home. Ito po ang ating natutuhan sa ating Panginoong Heso Kristo. Binabati natin ang lahat ng ating mga mahal sa buhay, at ang ating mga kaibigan na hindi nangagsasawa sa mga pakikipagkaisa sa atin sa ganitong mga banal na gawain. Sa makatwid baga ay ang pakikinig ng mga salita ng Diyos mula sa mga banal na kasulatan sa kanyang ebanghelyo. At sa ating walang sawa at patuloy na mga pag-aawitan, mga pagpupuri, na tanging sa kanyang pangalan po lamang na Kristo Jesus dapat na iukol, kumbaga maaari ng lahat ng mga tao sa lupa. Atin ding binabati ang lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan, sa mga tunay na tupa ng Diyos, yaong mga nangabautismuhan sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at ng Espiritu Santo, na sa makatwid po baga ay ang kanyang ebanghelyo sa 63 ng San Juan. Ang mga tunay na mananamba, ang mga tunay na tupa, na naroroon po sa iba't ibang dako ng sanlibutan, ang Panginoong Heso Kristo po lamang ang mga kakakilala kung sino-sino po tayo. Kung tayo nga ay anak ng Diyos, tupa ng Diyos, tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Magsama-sama na tayo. Papagkaisa-isahin na natin ang ating mga puso sa Espiritu.
Magkakatipon tayo sa Huwebes po ng gabing ito sa Espiritu. Sa Huwebes po ng gabing ito, tulad po ng itinuro sa atin, sa tuwing tayo po ay magpapasimula, iluluhod po muna natin ang ating mga tuhod sa atin pong Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. Hihingi muna tayo sa Kanya ng kapatawaran. Hihingi tayo sa Kanya na dagdagan pa ang ating pananampalataya at ingatan pa ang ating mga hiram na buhay. At magpapailang lang din naman tayo sa Kanya ng bunga ng ating mga labi, na walang saway pumupurit sumasamba sa Kanyang marilag na pangalan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ang Diyos na sadya ka pong kapitapitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, Ikaw ang lumalang ng lahat ng mga bagay, Ikaw po ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ang Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal sa malinis sakdal at napaka makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop po namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, nangangayupa pa kami sa iyong kabanal-banalang pangalan. Itiniklop namin ang aming mga tuhod, at kami po ay walang sawa. Nagpapaabot sa iyong muli ng aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyo sa maraming mga araw na kami po nilipos mo ng buhay, kagalingan, kalakasan, magagandang pintuan ng mga kapalaran. Salamat po sa mga kapayapaan. Salamat po sa pagdaragdag mo sa amin ng mga araw na nagdaan. At higit sa lahat, maraming salamat, Panginoong Hesukristo. Lalo mo pa ring ipinatitibay sa amin, pinagtitibay, dinaragdagan, ipinaliliwanag mo pa rin sa amin ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga buhay. Panginoon, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Panginoon, nalalaman namin, wala pa pong sa amin nakakaabot sa lalong pinakamataas na antas ng buhay Kristiyano, na ibig mo pong masilayang aming isinakabubuhay sa araw-araw. Mga abang tao kami, Panginoon, mahihina, mga alabok ng putik. Alang-alang po sa Huwebes ng gabing ito, wag po sanang maging dahilan upang hindi ka po muling magturo sa amin. Ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan ng iyong mga anak. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Panginoon, sa Huwebes po ng gabing ito, sa mga kamay mo po muli naming ipinagtatagubilin ang lahat sa aming mga buhay, sa aming mga kapalaran, higit na nga po sa aming mga pananampalataya.
Dagdagan mo po, Panginoon, ang aming pagkakilala. Panatilihin mo nawa kaming nakapanunuluyan sa loob ng iyong banal na iglesia. At sa Huwebes po ng gabing ito, kasangkapanin mo po sanang muli ang iyong hamak, pinakawalang kakabukabuluhan mong alipin, linisin mo po sana ang kanyang labi, ang kanyang bibig, ang kanyang puso at kalooban. Tulungan mo pong ikaw lamang ang kanyang maipahayag o maipangaral sa lahat ng mga tao sa ibabaw ng sanglibutan, lalong-lalo na nga po sa Huwebes ng gabing ito. Bigyan mo nawa ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig, at kung dumating po sa amin ang iyong mga aral, huwag po kaming mag-alinlangan. Patuloy naming masampalataya ng ikaw nga ang aming Panginoong Diyos na si Kristo Jesus, na kailanman ay hindi namatay, at ikaw pa rin ang aming dakilang pastor, obispo, apostol at saserdote na namumuno sa amin, sapagkat wala po kaming nakikilalang sino pa mang mga tao upang umugit sa amin, kung hindi ikaw po lamang na siyang nagbuwis ng iyong sariling dugo at buhay sa bundok ng Kalbaryo, alang-alang po sa aming mga katubusan. Panginoon po naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang napakadakila mo pong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, idinadalangin din po naming nawa patuloy mo pong hihipuin kaming lahat sa araw-araw. Bibigyan mo po kami ng mga katalinuhan kung paanong makapamumuhay kami na may mga kapayapaan. Bibigyan mo pa rin sana ng kagaling at kalakasan ang aming lupang pangangatawan. Una na nga po ang iyong anak na patuloy ng tumatanda, nang hihina, may mga karamdaman, at nababatid niyang nalalapit na rin siya sa araw ng kanyang kamatayan. Ama, mahabag ka sa iyong alipin. Palakasin mo pa po sana ang aming mga lupang katawan. Hindi po upang gamitin sa mga kalayawan, kung hindi nawa masumpungan mong patuloy naming ginagamit ang mga buhay naming ito sa pangangaral ng iyong ebanghelyo dito po sa napakadilim at mandarayang sanglibutan. Gayon dinawa ang ipagkaloob mong kagaling at kalakasan sa aking minamahal na kabiyak na si kapatid na Rosita Gonzales, at huwag mo rin sanang pababayaan si kapatid na Prospero at Glenda. Tutulungan mo rin puspusan mong daragdagan pa ng kagaling at kalakasan ang pinakamatanda sa amin na si kapatid na Concepcion Tenedero. Huwag mo rin sanang pababayaan si kapatid na Floro Dator, si Robert at si kapatid na Mercedita Haney, si kapatid na Olivia at si kapatid na Mirna, at mahahabag ka po kay Avelino Gonzales at Expectacion Gonzales, at sa lahat po ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, na nangawawalay sa amin, Ama naming Diyos, at naroroon sa iba't ibang bansa at mga bayan. Pangunahin na nga po si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth, si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, si JC, si BJ, si JR, si Paul Noren, si Micah, si Laika, si Joshua, si Rebecca at Kay. Kahahabagan mo rin, Panginoon naming Diyos, maging si John Matthew at si JR, at tutulungan mo po si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner Gonzales, si Daniel at si David Valencia, si Jacob Gonzales. Panginoong kun Diyos, maging si Ana Lira at si Shannon, si Bayan Guanson, si Lolita, at gayon din po si Susan, si Lenlen, si Jingjing, si Pido, si Victoria, si Fe at si Ador Aquino. At huwag mo rin po sanang iwawalay sa iyong paningin si kapatid na Rosemary
Lucerna Gonzales at Flor Bautista Gonzales. Ama naming Diyos, ang mandako ng sanglibutan, nangaroroon ang lahat ng aming mga minamahal sa buhay na ito. Daragdagan mo rin po silang lahat ng kagalingan, ng kalakasan, ng marami pang mga araw, at higit na nga ng pananampalataya sa iyo. At sa ikalawang pagparito mo po'y tulungan mong kasama namin silang lahat na magsisipasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Sa kamay mo, Panginoong Hesukristo, ipinagtatagubilin din namin ang aming mga tahanan, mga sasakyan, mga halamanan at mga hayupan, mga mumunting ari-ari ang ipinagkakatiwala mo po sa amin. Idinadalangin po naming loobin mo pong mapawalay din naman sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha, sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa amin mga masasamang kapitbahay. Ama, hindi rin namin nalilimutan. Patuloy naming ipanalangin at ipagpasalamat sa iyo ang patuloy mo pong pagpapagaling sa minamahal naming si kapatid na Aurora Domingo at sa aming pamangkin na si kapatid na Agi, na manugang ni kapatid na Prospero at Glenda, sa patuloy mo pong pagpapalakas at pagpapagaling ng kani-kanilang katawan. Lubos kaming sumasampalataya. Sa Huwebes po ng gabing ito'y dinirinig mo po ang lahat ng aming panambitan at pakiusap, at pagkatapos pong kami iyong pakainin ng iyong mga aral, kami pong lahat iyong babasbasan at bebendisyonan sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon, mga minamahal po naming mga magulang, mga kabyak ng ating mga puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kasama na mga tunay na mananamba sa espiritu at sa katotohanan, ihanda na po natin ang ating mga banal na kasulatan para po sa ating pagpapasimulang pakikinig at pagbasa ng banal na aralin na ibig po ng Panginoong Hesukristo na ating maunawaan para po sa Huwebes ng gabing ito, Setyembre 5 na po 2013. At ang paksa na ibig po ng Panginoon na ituro sa atin ay mula po sa aklat ng Kolosos, sa Kapitulo 2 at versikulo 8, kayo ay magsipag-ingat, baka sa inyo ay may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Ito pong ating paksa ay isang mahigpit na pagtatagubilin o pagpapaalaala. Ito po ay para sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Alalahanin po natin ang sumulat nito, ang lalaking si Apostol Pablo na isinugo ng Panginoong Hesukristo upang makapagtayo ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa mga bansa at bayan na labas ng bansa ng Israel. At sa Huwebes nga po ng gabing ito, ito'y patungkol sa mga iglesia ng Diyos na naroon po sa Kolosos. Alam natin si Apostol Pablo, kasama niya ang ilang mga kapatiran sa iglesia, na katulad po ni Bernabe, katulad po ni Priscilla at ni Aquila, na sila po ay nangangaral sa bawat bayan, sa mga probinsya at mga bansa.
At isa nga po sa mga bansa o lalawigan na kanilang napagtayuan ng iglesia, ito pong tinatawag na Colossos. Sa 2:8 ang ating paksa, mahigpit po ang tagubilin. Magsipag-ingat, baka may bumihag sa pamamagitan ng kanilang pilosopiya. Yun pong salitang pilosopiya, yun po katwiran ng tao, pahayag ng tao, at pilosopo ng tao. Walang kabuluhan ang wika na pagdaraya. Kung bakit po? Sapagkat yung mga aral na yon, yung mga pilosopiyang yon, ayon lamang sa salit-saling sabi o mga tradisyon ng mga tao. Ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at dapat na ingatan sapagkat hindi ayon sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad po ng ating ginagawi, para po lubos nating maliwanagan, kuhanin po natin sa Bibliang Ingles na pinagkunan po ng Tagalog. Colossians 2:8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Through their philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Napakaliwanag po, mas maliwanag po sa Bibliang Ingles. Mag-ingat daw po tayo. Baka nga po tayo maloko ng mga filosofiya, pangangatwiran ng mga tao, na mga pandaraya at mga tradisyon. Yun pong tradisyon, kumakatawan po yun sa salit-saling sabi. Yung bansag sa ating mga Pilipino, na ito ang ipinamana sa akin ng aking lolo, ng aking ama, ng aking ina. At kung tatanungin mo naman yung ama at ina o yung mga lolo, ang sasabihin naman nila sa atin, yan ang ipinamana sa amin ng aming mga magulang, ng inyong kalululuhan, ingkong kaingkong-ingkungan. Sa makatwid, tama po ang Biblia. Meron pong mga aral na hindi naman aral ng Panginoong Hesukristo, kung hindi ito'y nanggaling po sa mga tradisyon, mga pilosopiya ng tao na minamana natin sa ating mga magulang. Kaya nga kung natatandaan ninyo sa Malakyas 3:7, panahon pa ng ating mga magulang, nagpakalayo na tayo sa ating Panginoon Diyos. Humiwalay na tayo sa kanyang mga aral at nagsisunod tayo sa mga ipinamana sa atin ng ating mga magulang. Kaya naman, para ito po ay lubos na magliwanag sa atin, ano ang mga katunayan pa na siyang dahilan kung bakit napakahigpit ng pagtatagubili ng Diyos sa kanya ng mga anak na umiwas sa lahat ng walang kabuluhang mga pandarayang ito. Buksan po natin ang Tito 1:14. Na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Alam po ba ganinyo, ito'y napakagandang talata. Sapagkat nalalaman natin, hindi naman tayo magiging Kristiyano kung hindi dahil sa mga Hudyo. Sino ba yung mga Hudyo na yan? Yan po ang pinanggalingan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang kanyang sariling bansa, ang bansa ng Israel. Sa Romanos 9:5 ang wika ng lalaking si Apostol Pablo, at sa kanila ang mga magulang, at sa kanila nanggaling ang Kristo ayon sa laman. Ang Panginoong Hesukristo po nanggaling po sa bansa ng Israel, sa angkan ng Huda na siyang pinanggalingan ng mga Hudyo. Ang ating Panginoong Hesukristo, nang piliin niyang magkatawan tao, pinili niya na doon siya lumabas sa angkan ng mga Hudyo. At ang wika pa man din sa 9:5 ng Roma, mga kapatid at mga tagapakinig, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila nanggaling ang Kristo ayon sa laman. Sino ang Kristo?
Diyos na maluwalhati, magpakaikailanman. Mga tagapakinig po namin, isipin ninyo yan. Ang Diyos mismo ng magkatawan tao, pinili niya na siya ay lumabas sa angkan ng kahudyuhan. Nalalaman naman natin mga Hudyo galit na galit ang maraming mga tao dyan, tulad po ni Adolf Hitler. Hindi ba halos 8 milyong mga Hudyo ang pinagsususunog niya ng buhay? Pinagpapapatay at pinaglalalason niya ayon sa kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon ang ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral, kung gayon pala kapatid na Cirilo, bakit sa Tito 1:14 na isinulat ni Apostol Pablo kay Tito, ang kanyang pangangaral, wag daw makikinig sa mga katha ng mga Hudyo, mga kapatid, at saan? At sa mga utos ng mga tao. Bakit? Nagsisisinsay sa katotohanan. Isipin natin yan, yung kahudyuhan, yung pa ang pinanggalingan ng mga kasinungalingan at sinsay sa tinatawag na katotohanan, mga kapatid. Ngayon, hayaan natin ang Panginoong Jesucristo ang lubos na magpaliwanag tungkol sa kanyang sariling bayan. Nalalaman po natin, ito ring bayan niyang ito ang sumigaw sa harapan ni Pilato, pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ng Panginoong Hesus kung bakit pinalalayo tayo dyan sa mga utos, katha, aral ng mga Hudyo. Sa 8:44 ng San Juan, buksan ninyo ang inyong mga Biblia, ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita. Ang kausap niya, kayo, mga Hudyo, kayo ay sa inyong amang Diablo, at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya, ang Diablo, isang mamamatay tao, buhat pa ng una. Alam naman natin yung Diablo. Panahon pa ni Eva at ni Adam, ito po yung nagpakunwaring ahas sa halamanan ng Eden. Ito po ang dumaya kay Eva at kay Adam. Hindi sana tayo magkakaroon ng kamatayan kung hindi dahil dyan sa Diablo na yan. Talagang mandaraya Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, dito sa pagkakataong ito, bagaman kaharap niya ang kanyang mga kababayan na mga Hudyo, abay pinagwikaan niya, kayo ika sa inyong amang Diablo, at ang nais ng inyong tatay na Diablo ang ibig ninyong gawin. Bakit? Siya ay isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita, sino ang tatay ninyo? Na Diablo. Kapag nagsasalita ang inyong ama, ay kasinungalingan. Nagsasalita siya ng ganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng lahat ng mga sinungaling. Ayan. Sa makatwid, hindi inalintana ng Panginoong Jesucristo, ano ngayon, kung dyan ako lumabas sa kahudyuhan, ano sa akin? Ang Diyos talaga ay Diyos na walang kinikilalang tao. Bagaman yung bansa ng Israel, yun ang pinili niya na kanyang maging bayan sa lupa, iniligtas niya sa kamay ni Paraon sa loob ng 400 taon na pagkaalipin. Gayon man ang Panginoon, tandaan ninyo, hindi kumikilala ng sino pa mang mga lahi o mga tao. Yun ang kanyang pinanggalingan, pinagwikaan niya. Mga anak kayo ng Diablo. Bakit? Sinungaling. Hindi kayo nagsasalita ng katotohanan katulad kayo ng ama ninyo. Totoo naman Noong una pa, ang Diablo, ang matandang ahas, ang Satanas, nagsinungaling kay Eva at kay Adam. Kaya tayo ngayon dumaranas ng mga kahirapan. Mga tagapakinig po namin. Ngayon, ang ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral, gaano kasama ang mga salit-saling sabi, pagkatapos na maliwanagan natin, huwag tayong makikinig sa mga katha ng mga Hudyo. Bagaman yun, natatanging bansa, natatanging lahi sa ating Panginoon, baliwala sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Ang Panginoong Jesucristo, siya rin ang Diyos, na sa atin ay nagpapatunay na kinakailangan po magsipag-ingat tayo. Saan? Sa mga filosofiya,
sa mga salit-saling sabi ng tao, sapagkat iyon ay mga kasinungalingan, at kung kasinungalingan, ang mga nagtuturo noon, ang ibig lang sabihin, ay mga anak ng Diablo o kay Satanas. Kaya nga gaano ang kasamaan kung ang mga aral at mga napapakinggan nating mga tao ay mga utos, aral ng mga tao, tradisyon, pamana ng ating mga magulang sa atin. Hayaan ninyo ang Panginoong Jesucristo ang magpaliwanag. Marcos 7:8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Ito po. Ang kausap dito ng Panginoon, yung kanya pa rin mga sariling kababayan, no? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Iniwanan ninyo ang mga utos ng Diyos. Bakit? Inyong pinanghahawakan ang alin? Ang salit-saling sabi ng mga tao. Alam ba ninyo kung anong tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesucristo? Ito nga po yung mga tradisyon na higit pang pinagpapahalagahan ng mga Hudyo at ng mga Israelita ng kapanahonang ito ay sinasalita ng Panginoon. Mas marami pang nakikinig, mas marami pang sumusunod sa mga tradisyon ng mga tao nung panahong yaon kaysa sa aral ng Panginoong Hesukristo. Kaya siya'y galit na galit. At upang maliwanagan natin, bibigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa sa atin na lamang mga Pilipino. Ano ang isang superstisyon o salit-saling sabi ng mga tao o mga tradisyon na yan na itinuro sa atin ng simbahang Katoliko? Huwag kayong magagalit sa akin, no? Ito pong mga natutuhan nating mga Pilipino, sino ba nagturo niyan? Panahon pa ng ating mga raha, ng ating mga sultan, 1521, Marso 28, nang yumapak sa lupa ang mga Kastila, dala na nila yung tinatawag na Latin Vulgate, yung Biblia na hindi naman naiintindihan ng tao sapagkat nakasulat sa matandang wikang Latin. Ipinayakap yan sa mga Pilipino, sa ating mga raha, sa ating mga humabon. Hanggang sa atin, hanggang ngayon, ipinayayakap pa yan sa maraming mga kababayan natin. Wika nga, laganap na ang karunungan hanggang ngayon, marami pa ring mga Pilipino, tinatanggap pa rin yung mga aral na yan na hindi naman naiintindihan. Una nga, isinulat sa Latin, at ikalawa, bagaman naisali na sa Tagalog ng mga Amerikano, hindi pa rin natututuhan nating mga Pilipino. Ano ang isa sa isang magandang halimbawa na superstisyon na yan ay minana natin sa ating mga magulang? Nung ako po'y batang maliit, ipagpatawad ninyong magbigay ako ng isang wikahangang halimbawa na ginamit ko naman ang aking sarili. Talaga pong ako ang nakaranas sa bahay ng aking mga lolo, mga ninuno, doon sa Tinejeros. Nung araw na sila'y hindi pa mga iglesia ng Diyos, kapag ako'y nagbabakasyon doon at ako'y batang maliit, pati yung aking mga tiya, pag kami kumakain ng tanghalian at pagkatapos ay may lalabas na aking pininsan para pumasok ng eskwela, ipag-uutos ng aking mga tiyahin. Kumisan nga, pati ng lolo't lola ko ikutin natin ang ating mga pinggan. Tatanungin natin, bakit po? Tiyang, tiyong, lolo, lola. Para ikaw wag madisgrasya sa daan ang mga pinsan ninyo na papasok sa eskwela. Yan po ay mga superstisyon. Napakarami po nating mga superstisyon. Hindi ko na kailangang isa-isahin pa. Katulad na nga ng pagkagabi daw wag kang magwawalis ng walis na tinting sa loob ng iyong bahay. Mawawala daw ang grasya ng Diyos. Saan mo mababasa yan sa mga banal na kasulatan? Gayon din po ang bayan ng Israel. Gayon din po ang mga Hudyo. Kaya nga po ang Panginoong Jesucristo galit na galit sa kanyang sariling bayan sapagkat sa halip na siya ay tanggapin na siya nga ang Kristo, na siya ang hinuhulaan, na dapat tanggapin ng mga kababayan niya, mas nananalig pa sila sa mga utos at aral ng mga tao at mga tradisyon o superstisyon na minana nila sa kanilang mga magulang. Kaya nga po ang wika ng Panginoon Marcos 7:8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan
ang salit-saling sabi ng mga tao. Ano po ang kasamaan nito? 7:9. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. At sa 7:6, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito, yan, yung mga bayan, mga tao, ang ibig sabihin, na higit na nakikinig sa mga superstisyon at mga utos aral ng mga tao, iginagalang ako ng kaniyang mga labi o ng kanilang mga labi, dadapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Kaya nga, ano ang kasamaan? Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral. Ano ang mga aral nila? Utos, aral ng mga tao, mga kapatid at mga magulang. Nako, hindi po makapagliligtas ng kaluluwa ang mga superstisyon. Hindi po makapagliligtas ng kaluluwa ang mga tradisyon. Ano-ano pa ba ang mga tradisyon na minana natin sa ating mga magulang na ito'y sinusunod ng buong sanglibutan? Yun na nga lamang pong pagdiriwang ng Pasko. Isipin mo bagang mga kapatid, ang kapanganakan daw ng Diyos Disyembre 25. Sino na naman na nagturo sa atin yan? Di simbahang kinagisnan. Wala po sa Biblia yan. At nung nakalipas na linggo, tinatawag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga apostol na mga taksil. Bakit po tinawag na taksil? Sa Bibliang English, perverse. Isipin mo yun, nakakahiya. Pervert. Yung kanyang mga 12 apostol na pinili niya, mga taksil. Bakit? Isipin mo nga naman na yung isang batang inaalihan ng isang espiritu, hindi nila napagaling. Bakit? Walang pananampalataya. At kung bakit hindi napagaling, sapagkat iniisip nila ang kanilang sarili, hindi yung tinatawag na kalooban ng Diyos sa langit, at hindi nila binigyan ng pagpapahalaga yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na inilagay niya ang mga apostol sa loob ng kanyang iglesia, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na naroon sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang pagpapagaling. Sa loob ng iglesia, makapagpapagaling tayo, mga kapatid. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan nga ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pananalangin. Ang wika ng Panginoon sa 11:24 ng San Marcos, ang lahat ng hihilingin ninyo sa akin sa pamamagitan ng pananalangin, isipin ninyo na tinanggap na ninyo. Yun ang wala ang 12 apostol. Kaya nga nagalit ang Panginoon sa mga apostol, mga taksel, perverse. Isipin ninyo yan, nakakahiya yung salitang perverse. Ibig lang sabihin ng perverse, kung alin yung utos ng Diyos, ayaw niyong sundin, tinataliwas ninyo. Tulad na nga ng nagaganap ngayon sa huling araw. Hindi dapat mag-asawa ang lalaki sa lalaki, ang babae sa babae. Yan perversion, mga kapatid. Hindi kayo papasok sa langit niyan. Huwag kayo magagalit sa akin, sapagkat sinasalita namin ang katotohanan. Ngayon, sa ikapagpapatuloy pa ng ating pag-aaral, makinig po lamang tayong mabuti, papaano po binibigyang diin ng Biblia na maging ang mga kautusan na ipinasusunod niya sa mga Hudyo noon, makinig kayong mabuti, wala na rin itong bisa at hindi na makapagliligtas ng kaluluwa ng isang tao. Mga kapatid, halimbawa, yung pangingili ng araw ng Sabado, yan po totoo, wala na po yan, hindi na po para sa atin yan . Ang pagbibigay ng ikapo, hindi po para sa atin ang ikapo . Ang ikapo para dyan sa mga Hudyo, sa mga Israelita, sapagkat yan utos, taxes, buwis para sa Levita na hindi tumanggap ng lupa, ang mana nila yung tithing. Ano pa? Ang mga pagbabawal ng pagkain ng karne. Hindi na po para sa atin yan. At nalalaman natin sa unang Timoteo, sa 4:1 hanggang 2, mga kapatid at mga magulang, yan po ay mga aral at utos na ng mga demonyo. Ang pagbabawal ng pagkain ng karne. Ano ang katunayan?
Na yung sinasabi sa Titus 1:14 ay talagang dapat nating unawain at ating sundin. Na huwag tayong makikinig sa mga katha ng mga Hudyo. Ayan, maganda po yan. Katha ng mga Hudyo, hindi ba para sa Hudyo ang pangingili ng araw ng Sabat? Sa mga Israelita noong araw? Magbigay ng ikapo. Huwag kayong kakain ng karne, maging vegetarian tayo. Ayan eh. Mga utos yan para sa kahudyuhan. Noong unang panahon, anong katunayan? Nasa huling araw na ito sa atin, na nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, talagang wala ng bisa yan at hindi na makapagliligtas. Ikalawang Korinto 3:14. Dadapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas. Mga Israelita, tinutukoy dito, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ayan, saan ba naroon ang mga kautusan ni Moses at ng mga propeta? Di sa Old Testament, matandang tipan, sa Torah, sa Pentateuco, mga kapatid. Habang binabasa ang matandang tipan, may talukbong ang kanilang mga puso. At ang talukbong din na yun, nananatili na hindi itinataas, na ito'y naaalis sa pamamagitan ni Kristo. Habang ang mga tao sa huling araw, lalo na kayong mga Sabadista, lalo na kayong mga Jehova, hindi kayo kumakain ng karne, lalo na kayo na kung ano-anong mga reliyon na mga wika nga panatikong, magbibigay ka ng ikapu, at ikaw ay mangingili ng araw ng Sabat, wala na pong bisa yan. Kapag sinusunod ninyo yan, nakatalukbong ang mata ng inyong mga puso. Pagka meron talukbong ang mata ng puso ng tao, ano yan? Madilim ang kanyang kaluluwa. At kung madilim ang kaluluwa niya, ay mahuhulog sa bangin. Ang wika ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, paano lamang maaalis yung talukbong na iyan? Ang wika nga sa atin, ang talukbong na iyon, nananatili na hindi itinataas. Unang Korinto, ikalawang Korinto, 3:14. Ngunit, ang talukbong na iyon ay naaalis sa pamamagitan ni Kristo. 3:15, ituloy natin. Dadapwat hanggang sa araw na ito. Ngayon, 2013 na. Hanggang ngayon. Kailanmat binabasa pa ang mga aklat ni Moises, may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit, kailanmat magbalik loob sa Panginoon, maaalis ang talukbong na yaon. Amen. Napakaganda po, napakaliwanag. Ngayon, ano po ang katunayan na wala na po tayo sa kautusan? Ito naman ang buwelta natin. Ano naman ang katunayan, kapatid na Cirilo? Na wala na nga tayo mga miyembro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at paano tayo nakakatiyak na wala na nga tayo dyan sa mga aral ng mga Hudyo na yan na ayaw nang ipatutupad ng Diyos. Ano po ang katunayan? Basahin po natin mga kapasagot. Sa Galatias 3:22, datapwat kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan. Ito po nung unang panahon, para muna sa mga Israelita. Upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. Ngunit, bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Putulin ko po muna. Mga kapatid, itong unang 2 talatang ito para po sa mga Israelita nung araw. Nung araw talagang walang pananampalataya ang tao. Nung araw talagang kailangang sumunod sa tagapagturo. Kay Moses lang makikinig ang bawat tao na ibig makapaglingkod sa Diyos. Kinulong sila ng mga kasalanan o kinulong sila ng mga kautusan. Mga kapatid, at kung hindi mo susundin ang 2 tapyas na bato at ang utos ni Moses at ng ibang mga propeta, nasa ilalim ka ng kasalanan. Ngunit, eto na, bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan, nakabilanggo tayo sa sumpa ng Diyos, sa kautusan ni Moses nung araw. Kaya nga, ang wika pa ng ilang talata, ayon kay Pablo, ang kautusan o ang mga titik ay pumapatay. Pag hindi mo sinunod yung utos na nakasulat sa 2 tapyas na bato, dadalin ka ng matatanda sa Israel sa gitna ng bayan, pupukulin ka ng bato. Kamukha nga nang nangyari kay Magdalena, natatandaan ninyo? Inabutan pa yan ng magkatawan tao ang Diyos.
Sinaway nga lang ng Panginoong Hesukristo. Kung sino sa inyo ang hindi nagkakasala, unang pumukol sa babae. O naiintindihan na ninyo? Sapagkat inabot pa ng magkatawang tao ang Kristo, naroroon pa ang mga kautusan at ang mga propeta. Mga kapatid, hindi pa lubos na nagkakaroon ng pagbuelta o pagbaling sa Panginoong Hesukristo ang mga Israelita. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Dadapwat ngayong dumating na ang pananampalataya, ayan, nang mapakinggan na natin ang mga kautusan, ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, Romanos 10:17. Ang pananampalataya dumarating sa pakikinig. Nang mapakinggan natin yung mga CD-ROM na mga aral ng ebanghelyo ng Panginoon. Dahil nakinig tayo, mga kapatid, ang pananampalataya, ang wika, dumarating sa pakikinig. At ang pakikinggan ay ang mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Nang dumating na ang pananampalataya, nang tinanggap na natin ang Panginoong Hesukristo, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Wala na kayo, wala na ako. Ang Iglesia ng Diyos na nagpabautismo tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, wala na tayo kay Moses. Wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Nasaan na tayo? Nasa Panginoong Hesukristo na. O unang Pedro 2:25, nung araw tayo naligaw, pero bumalik tayo kanino? Sa pastor, sa obispo ng ating kaluluwa na siya ang ating Panginoong Hesukristo. 3:26 ng Galatias din po, sapagkat kayong lahat ay mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismuhan. Saan? Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Alin yan? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo, ibinihis si Kristo. At kung tayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao, 3:29 ng Galatia, kung kayo ngay na kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham, kayo'y tagapagmana sa pangako. Napakaganda, mga kapatid. Kaya yan, napakahalaga po, napakaganda. Na talagang kailangang umiwas na tayo dyan sa mga kautusan, mga magulang ni Moses at ng mga propeta. Hindi sa winawalang halaga natin. Yan ay mga salita rin ng Diyos, pero hindi na po nauukol para sa atin sa huling araw. Ang pinag-uukulan po ng matandang tipan at ng mga kautusan, yung mga bansa ng Israel. Ngayon, mayroon pa po bagang bagay na tradisyon na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ginaganap ng maraming mga naglilingkod daw sa Diyos. Buksan po natin ang mga awit ng propetang si Solomon. Ito po'y aking babasahin, sapagkat ngayon po merong nagsasabi, sila din daw, makinig kayo, sila din daw, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yung pangalang Diyos at Kristo Jesus, ikinakapit din nila sa kanilang mga sarili. At sila'y gumagamit ng mga bandera. Merong mga banderang mga magulang at mga kapatid, merong may lubid, may angkla, may pakpak ng ibon, pakatapos kulay matingkad na berde, kulay matingkad na dilaw, kung ano-anong kulay. Yan minana lang yan sa salit-saling sabit mga tradisyon ng mga tao. Sino ba unang mga gumagawa niyan? Hindi ba nakita natin ng mga diktador, kamukha ni Adolf Hitler? Hindi ba? Hindi ba pag nakita mo yung krus na pabalu-baluktot, yan ang swastika, natatakot at na kinikilabutan ka na? Kamukha ni Mussolini, kamukha ng Hapon, mga kapatid, at ng maraming mga mandirigma. Yan minana ng mga taong ito, doon sa mga mababangis na mga mandirigma, mananakop, mga diktador. Ano ang katunayan? Na yung bandera, mga magulang at mga kapatid, hindi natin dapat panaligan, dapat yan dapat kasuklaman sapagkat sa gisag iyan ng tinatawag na pagiging mananakop at mandirigma. Mga awit ni Solomon sa 6:4, ikaw ay maganda, sinta ko, na gaya ng Tirsa, kahali-halina na gaya ng Jerusalem, kakilakilabot na gaya ng hukbo.
na may mga watawat. Ayan, kakilakilabot. Ang kinukuha natin kay Propeta Solomon, sa awit nito ni Solomon, ang ganda mo, Tirsa. Ikaw ay tulad sa Jerusalem, kakilakilabot. Nagaya ng watawat ng mga hukbo. Sa makatwid baga, yung watawat, talagang ginagamit ng mga army, ng mga sundalo, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga sa Bibliang English, sa kanyang Song of Solomon 6:4, King James Version, Thou art beautiful, O my love, as Tirsa, comely as Jerusalem, terribly as the army with banners. Ayan. Ang kukuhanin natin, ang nagbabandera, yung mga militar, mga kapatid, at mga magulang. Ngayon, masama bang magkaroon ng bandera? Kapatid na Cirilo? Ano ang katunayan? Na talaga pong nung kapanahunan ng bansa ng Israel, tandaan ninyo, 12 angkan at naging malalaking mga bansa at mga bayan, anong katunayan na talagang sila man ay pinagawa ng mga watawat at bakit? Buksan po natin ang aklat ng mga bilang sa inyong mga bahay, basahin ninyo, yung bilang kapitulo 1 hanggang 54, dadapwat, mga kapatid at mga magulang, napakahaba, babasahin ko na lang ang 2 sitas kung bakit sila pinagawa ng watawat ng Diyos. 1:52 ng mga bilang. Ang mga anak ni Israel ay magtatayo ng kanilang mga tolda, na bawat lalaki ay sa kanyang sariling kampamento, at bawat lalaki sa siping ng kanyang sariling watawat. Ayan, pinagawa ng Diyos ng watawat, ng banner. Ayon sa kanilang mga hukbo, sinabi ng Panginoon kay Moses at kay Aaron na sinasabi, 2:2, ang mga anak ni Israel, magsisitayo bawat lalaki sa siping ng kanilang sariling watawat na may tanda ng mga sangbahayan. Makinig kayo, tanda ng kanilang mga sangbahayan ng kanyang mga magulang sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan, at tatayo sila sa palibot ng kapisanan. Dala ang kanilang mga watawat o ang kanilang mga bandera. Hindi po masama ang magbandera, mga kapatid. Talagang inutusan ng Diyos sapagkat yung 12 angkan, naging malalaking angkan yan, dumami, nagkaanak ng marami, at hindi na sila magkakilala. At ibig ng Diyos, sabi ng Diyos kay Moses at kay Aaron, ipag-utos mo kay Aaron, tawagin ang lahat ng mga lalaki sa bawat lahi. At magsigawa sila ng mga watawat para makilala nila kung sino-sino sila. For their identification. Hindi po para lumaban sa gera. Pero ang masama, ginagamit po yung bandera para makilala ng lahat na sila ang wika nga, the most powerful nations in the world. Kamukha ni Adolf Hitler, ni Benito Mussolini, ni Hirohito Hatoyama ng Hapon, ng mga nakaraang digmaan. Masama! Pinagawa rin ng Diyos ng watawat ang kanyang mga anak para makilala, mga kapatid sila, kung sino sila, kung sila ba'y angkan ni Neftali, sila ba'y angkan ni Benjamin, sila ba'y angkan nitong Zabulon, kung sino-sino, alam natin 12 angkan yan. At hindi na nga sila magkakilala, kaya sila pinagkalooban ng banner, pinagawa ng ikakikilala sa kanila kapag sila'y nagkakatipon. Pero sa mga huling araw na ito, kailangan pa ba na ang iglesia ng Diyos ay magkaroon ng bandera? Meron pa bang kabuluhan ang mga bagay na iyan sa huling araw? Buksan natin ang sinasabi ni Propeta Solomon, 1:2. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan. Ayan. Wala nga pong kabuluhan yung bandera. Walang kabuluhan yan, mga magulang at mga kapatid. Hindi tayo maililigtas ng anumang larawan, ng anumang anyo. Mga magulang, saan natin itutulad ang Panginoon? Ano lamang ang mahalaga? Ano lang ang may kabuluhan? Basahin natin Mateo 16:26. Sapagkat ang ibibigay ng tao o pakikinabangan ng tao, makamtan man niya ang buong sanglibutan, at mawawala naman ang kanyang kaluluwa. O ang ipapalit ng tao sa kanyang kaluluwa. Mga kapatid, ang kaluluwa ang pinakamahalaga.
sa buong sanglibutan sa huling araw na ito. Kaya po kami sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dito po sa Los Angeles, wala kayong makikitang bandera sa amin. Wala kayong makikita, maski litrato namin, wala. Wala kayong makikita tungkol sa pangangaral namin tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, na sa amin ay wala kayong maalamang anuman, kung hindi ang aming Panginoong Hesukristo na ipinangangaral namin sa inyo. Kaya nga, kung kaluluwa ang pinakamahalaga, ano lamang ang dapat nating gawin at pakaingatan para manatiling buhay ang ating kaluluwa hanggang ikalawang pagparito. Huling tarata, 1 Korinto 15:1-2, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyaga ninyong iniingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo. Kung inyong sinusunod, ang ibig sabihin, maliban na kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Ito lang ang may kabuluhan sa sanglibutang ito. Mga kapatid, ang alin ang ating kaluluwa? Sa paanong paraan? Maiingatan? Susunod tayo sa ebanghelyo na itinuturo sa atin. Libre na nga, dumarating sa atin, libre. Pakikinggan na lang ninyo't susundan, isa sa kabuhayan, ang magtitiis hanggang wakas. Mateo 24:13, sila lamang ang maliligtas. Ito po ang napakinggan natin. Ito po nawa ang ating unawain, sampalatayanan, isa kabuhayan. Ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. At bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa gabing ito, hanggang sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.